Chapter 17-19. Ito ang ika-16 na araw ni Roman sa Sage Town. Kasalukuyang natapos, 100 tonelada ng compost at karagdagang 20-30 tonelada. Ang lahat ng makukuhang bakal ay ginawang kabuuang 40 mabibigat na araro. Mahigit 500 manggagawa ang itinalaga upang mag-alis ng mga kalat at bato mula sa lupa. May dumating, at pinapasok ito ni Seth. Sinasabi ni Roman na isa siyang mangangalakal ng asin. Sinasabi ng merchant na hindi lang asin. Nagdadala rin ng barko ng lana, alak, mga halamang gamot, kandila, keso, mantikilya, at may natitira pa siyang mahigit 500 libra ng asin. Ang presyo ay 1 copper bawat libra. Habang papunta siya sa Hilaga, lalo itong nagiging mahal. Sa mga lupain sa Hilaga, maaari itong may benta sa halagang 2 hanggang 3 copper bawat libra. Tinatanong ni Roman kung magkano naman ang presyo ng mga alipin. Sinasabi ng merchant na ang mga karaniwan ay nagsisimula sa halagang 1 pilak na barya. Ang mga may matipunong pangangatawan o espesyal na kasanayan ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 5 pilak. Ang mga mababa ang kalidad ay wala pang 8 tansong barya ang halaga. Ngunit hindi sulit ang mga ito dahil sa gastos sa transportasyon. Tinatanong ni Roman na kung mag-aalok siya ng 20 gintong barya, ilan ang kaya niyang dalhin sa kanya. Sinasabi ng merchant na ito ay at least 120. Sa isip-isip ng merchant na napakalaking bagay nito. Napakaganda. Sinasabi ni Roman na magbibigay siya sa kanya ng paunang bayad na 10 gintong barya. Babayaran niya ang natitirang 10 kapag nasuri niya na ang kalidad ng mga ito sa oras ng paghahatid. Mula ngayon, ang lahat ng kalakalan kabilang ang asin ay papatawan ng buwis na may iisang antas na katumbas ng ika-20 bahagi. Magkakasundo ba sila dito? Nagbigay galang ang merchant at sinasabi nito na tiyak na pag-uusapan ang kanyang kabutihang loob sa buong kahabaan ng Buru River. Tinatanong ni Roman si Seth kung handa pa ba siyang maglingkod. Sinasabi ni Seth na opo Panginoon. Nakatusok pa din ang espada ni Green sa lupa. Sinasabi ni Green na nakakita na siya ng mga Panginoong naghahanda sa kanilang mga kabalyero, ngunit hindi pa siya nakakakita ng sinumang nag-aalis sa isang kabalyero ng kanyang pinagmumulan ng buhay. Hindi ba siya natatakot na magtaksil siya sa gitna ng labanan? Dumating si Roman at tinatanong nito si Green kung gusto niya bang mag-picnic. Sinasabi ni Green na ibalik niya muna sa kanya ang espada niya. Sinasabi ni Roman na hindi niya ginagamit ng tama ang kanyang mga kakayahan. Tigilan niya na ang pagwawasiwas sa mabigat at mahirap gamiting espada na yan, at habarin ang mabigat na baluti. Nakasasagabal lang ang mga yan sa kanya. Hinawakan ni Roman ang kanyang balikat at batid nito na mas babagay sa kanya ang isang magaan na espada. Hindi niya siya ipapahamak hanggang sa kamatayan. Kapatid niya siya sa pakikipaglaban, sa huli. Paano kung regaluhan niya siya ng isang adamantine short sword, at isang set ng mithril armor? Nang laki ang mga mata ni Green sa gulat at sinasabi nito na talaga ba? Sinasabi ni Roman na gusto niya ba ang mga ito? Paghirapan niya muna sa pamamagitan ng pagpapabilib sa kanya. Nakangiting sinasabi ni Green na hayaan niya siyang maging kanyang espada at kalasag. Malugod niyang iniaalay sa kanya ang kanyang buhay. Tumalikod na si Roman at tinaas nito ang kanyang kamay, at sinasabi nito na kung gayon, tara na at mag-picnic sila. Nag-iihaw na si Green at kumukuha si Gwen ng mga kahoy. At kumuha si Roman ng buko at mga isda. Nag-iihaw ang mga ito ng barbecue, at inaabot ni Roman ang isa kay Gwen, at sinasabi nito na tikman niya ito, at inabot niya din ito kay Green at sinasabi nito na dapat kumain rin siya. Sinasabi ni Green na kahit pamamatay siya sa gutom, hinding-hindi niya kakainin ang kaning baboy na ito, na kahit mga baboy ay tatanggihan. Sa isip-isip ni Gwen na sa totoo lang, masarap ito. Napalingon si Gwen sa likod, at nakaramdam ito ng ingay. May paparating palang isang baboy ramo, at mabilis itong papunta sa kanila. At napapasigaw ito at sinasabi nito na isang dambuhalang baboy ramo yan, mag-ingat sila.
Kinuha ni Roman ang kanyang pana, at tinutok niya ito sa baboy ramo at sinasabi nito na tamang-tama ang pagkakataong ito, para manghuli ng baboy para kay Green. Pinakawalang niya na ito, at mabilis na papunta ito sa baboy ramo, at tinamaan niya ito. Agad naman itong namatay, at nakakuha siya ng experience sa panghuhuli. Sinasabi ni Roman na siguradong kaya niyang kainin ang karne ng baboy ramo, di ba? Napakunot ng mga mata si Green, at sa isip-isip nito na hindi ba medyo labis na ang pagtatampo niya. Pinatay na ni Roman ang apoy at sinasabi nito na ngayong busog na sila, magpatuloy na sila sa paggalaw. Sumakay na sila sa kabayo at kasama ni Roman si Gwen sa isang kabayo. Sa isip-isip ni Roman na talagang tamang desisyon ang pagsama kay Gwen. Nahanap nila ang deposito ng mineral nang hindi na kailangang lumihis pa. Nakarating na sila sa kanilang pakay, at bumaba na ang mga ito sa kanilang kabayo. Naghukay sila sa paligid. Huminto na si Green sa paghuhukay, at nagpatuloy pa si Roman sa paghuhukay, at nakahukay ito ng isang ore, at nakangiting sinasabi ni Gwen na nakahukay sila ng ore. Kumuha dito si Roman, at tinikman niya ito, at sinasabi nito na isa itong rock salt. May minahan ng asin mismo sa ilalim ng kanilang mga paa. Tinatansya niyang medyo mababaw lang ang ugat, ilang metro hanggang 12 metro lang sa ilalim ng ibabaw. Nakangiting sinasabi ni Green na mukhang makukuha niya na ang adamantine short sword at mithril armor na ipinangako niya. Sinasabi ni Roman na upang masala ang rock salt na ito, kung hindi nila isasaalang-alang ang gastos, ang paglilinis sa isang mine shaft ay hindi imposible. Mababaw ang deposito ng asin, nasa 12 metro lamang ang lalim. Maituturing itong isang open pit na minahan ng asin, isang tunay na pambihirang swerte. Sinasabi ni Green na katumbas ito ng mga pondo ng militar na nahuhulog mula sa langit. Sinasabi ni Roman na mayroon silang pondo, ngunit marami pa ring mga bagay na dapat isaalang-alang. At sa isip-isip nito na dapat ay alisin nila ang mga sagabal, paglilinis ng drainage, pagtatayo ng mga bakod, paglalagay ng mga guard post. Malamang nakakailanganin ng mahigit 100 tao at 7 hanggang 10 araw para linisin ito. Bagaman kailangan nilang ilipat ang mga tauhan sa ibang gawain, talagang sulit ito. Upang umunlad ang isang teritoryo, kailangan ito ng batayan ng mga yamang likas na lalo pang pinapalakas ng lakas paggawa at produksyon. Ang asin ang panimulang punto, ngunit hindi ito ang lahat. Kung walang asin, maghahanap sila ng ibang mga mineral. Kung mahina ang kalidad ng mga mineral, manghuhuli sila ng mga hayop para sa kanilang balahibo. Hindi nagtatagal ang kalakalan ng balahibo ng hayop, kaya lilipat sila sa magaan na industriya, tulad ng tela, pag-aalaga ng hayop, mga produktong gawa sa kamay, paggawa ng inuming may alkohol, paggawa ng barko, at mga pananim na pangkomersyo. Kahit alinman sa mga hakbang, kakailanganin nito ng labor. Sinasabi ni Gwen na Panginoon ko, saan sila pupunta pagkatapos nito? Sinasabi ni Roman na ipagpapatuloy nila ang paghahanap ng mga mineral. Marami na napuntahan sila Roman sa paghahanap ng mga mineral. Sa loob ng kabundukan, tinitignan ni Roman ang mga bato sa paligid, at tinatanong ni Green na papasabugin ba nila ito. Sinasabi ni Roman na sa gitna ng bundok, masyadong magastos ang paggamit ng mga pampasabog. Lumipat sila sa ibang lokasyon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at umabot na sila ng gabi. Nagluluto na sila ng kanilang kakainin, at sinasabi ni Green na kahit ano pa ang mga sangkap, gagawin niya na lang silang lahat na uling. At sa isip-isip nito na hindi ito picnic, mas katulad ito ng isang madilim na eksperimento sa pagluluto. Inaabutan ni Roman ng pagkain si Green, at sinasabi nito na subukan niya man lang, hindi naman siya mamamatay. Nakangiting sinasabi ni Green na magalang siyang tatanggi. Kumakain na si Gwen at sinasabi nito na masarap ito, talagang masarap. Kumain na din si Roman, at lumingon ito kay Green at nakangiting sinasabi nito na masarap pala talaga ito. Green, dapat ay mas madalas siyang sumubok ng mga bagong bagay. Sinasabi ni Green na hindi,
hindi, ayos na ayos lang siya sa ganitong kalagayan. Pagkalipas ng 2 araw, sa pagbabalik sa Origin Manor, sinasabi ni Roman na nakatuklas sila ng minahan ng asin sa biyaheng ito, 40 kilometro mula sa bayan ng Sage. Maituturing itong isang open pit na minahan ng asin. Sinasabi ni Seth na hindi sapat ang sikat ng araw sa baybayin para sa produksyon ng asin, at bihira ang produksyon ng asin sa mga lugar na malayo sa dagat. Diyos ko, ito ang magiging haligi ng kanilang industriya. Sinasabi ni Roman na huwag siyang masyadong ma-excite, hindi naman apurahan ang pagpunta sa minahan ng asin. Ang pagtatanim bukas ang prioridad. Sumagot naman dito si Seth at sinasabi nito na opo, Panginoon. At sa isip-isip nito na isang malaking bagay ang pagkakadiskubre ng minahan ng asin malapit sa bayan ng Sage. Sa kalaunan, maaaring kailanganin nilang hilingin kay Grand Duke Rift Armor na mamagitan at mga siwa rito. 19 na araw na ni Roman sa Sage Town. Sinasabi ni Roman na maghukay at ibaon sa lalim na 9 sentimetro, takpan ang mga buto ng 3 sentimetro ng lupa. Gumamit ng 30 libra ng buto ng trigo bawat acre at mahigit 100 libra ng pataba. Na-memorize niya na ba ang lahat ng yon? Sinasabi ng dalawa na na-memorize na nila. Sinasabi ni Roman na magaling, kung gayon ay simulan na nila ang trabaho. Nililista ni Roman ang lahat, at inuutusan niya ang mga ibang magsasaka, at siya din ang nagluluto ng kanilang kakainin. Sinasabi ng system na tumaas ang antas ng kasanayan sa pagluluto tungo sa 2. Antas 2 sa pagluluto, 0 to 380. Na-unlock ang milestone, paghiwa at dicing, nakakuha ng 500 primogem. Nakapila na ang mga kukuha ng pagkain. Sinasabi ni Moore na Panginoon ko, hindi na magtatagal ang kanilang mga supply ng pagkain. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay lumampas na sa 1,000 libra. Kung idaragdag nila ang hapunan para sa kanila, dudoble ang konsumo. Sinasabi ni Roman na ano ang minamadali. Tawagin nila rito ang lahat ng mga mangangalakal. Tumalikod na si Moore at sinasabi na sige, gagawin niya agad yan. Dumating na ang mga merchant sa opisina ni Roman, at tinatanong nito kung alam ba nila ang mga presyo ng butil at ang taunang dami ng iniluluwas ng Sage Town. Nagtinginan ang mga ito, at may isang sumagot, at sinasabi nito na ang taunang dami ng iniluluwas ay nasa humigit kumulang 20 hanggang 30,000 libra. Mahigit 2,200 libra para sa isang gintong barya. At tinatanong ni Roman kung ano ang kasalukuyang presyo ng trigo. At batid ng isang merchant na sa labas ng peak season, ang isang gintong barya ay nakakakuha ng humigit kumulang 1,600 libra. Sa peak season naman, nasa humigit kumulang 2,000 libra ito. Sinusulat naman ito ni Roman at sinasabi nito na gusto niya ng 100,000 libra. Ang mga magaspang na butil, gulay, at cereal ay pawang katanggap-tanggap. Para sa bawat 1,000 libra na may hahatid, magbabayad siya ng 5 tansong barya. Para sa 10,000 libra, 5 pilak na barya. Si Moore ang magbibigay ng puhunan para sa pagbili. Pero hindi niya siya bibigyan ng tubo, kundi sahod lamang. Bigla na lang napatahimik ang lahat saglit, at nagbigay galang sila at sinasabi nila na naiintindihan nila, at tahimik na silang umalis sa opisina ni Roman. Napabuntong hininga si Roman, at sinasabi nito na ang 100,000 libra ay maliit na bahagi lamang ng kabuuan. Kailangan pa nilang magbenta ng higit pa. Kailangan nilang ayusin agad ang kanilang mga pananalapi. Kung hindi, mapipilitan silang ibenta ang mga ruby. Sa pinakamalalang sitwasyon, sa loob ng 2 buwan, isasanlaban nila ang mga Rift Armor Hound. Ika-21 araw. Natapos na ang malalim na pag-aararo, pagkontrol sa peste, at pagtatanim para sa 2,000 acre. Sinasabi ng isang magsasaka na hindi nila akalain na nalinis nila ang mga bukid at natapos ang pagtatanim ng ganito kabilis. At batid ng isang magsasaka na hindi nagsisinungaling sa kanila ang Panginoon.
Lumapit si Borlo, at nagbigay galang ito. Tinatanong ni Roman kung ano ang kailangan niya. Tinatanong ni Borlo na kung tapos na ba ang pagsasaka sa lupang pampublikong ito. Sinasabi ni Roman na oo. Tapos na ang pag-aararo ngayong tagsibol. Sinasabi ni Borlo na kung gayon, magbubungkal ba sila ng bagong lupain? Dahil ang panahon ay angkop pa naman, sa tingin niya ay kaya pa nilang isingit ang paghahanda sa ilang daang ektarya pa. Ngunit hanggat inuulit nila ang proseso, maaari pa rin silang magtanim ng higit pa. Hinawakan ni Roman ang balikat ni Borlo at sinasabi nito na sabi niya, tapos na ang pag-aararo ngayong tagsibol. Mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Magpapatuloy siya bilang tagapangasiwa ng 2,000 acre na ito. Magtatalaga siya ng 100 magsasaka sa kanya, upang mag-asikaso sa lupain. Kung kulang sila sa tao, maglalaan siya ng karagdagan, pero hindi niya nahahayaang may iba pang maitali sa mga bukid na ito. Barlow, kailangan niyang maging flexible. Huwag niyang ulitin ang mga pagkakamali ng kanyang ama. Sa isip-isip ni Roman na nagbibigay ng pagkain sa hapag ang pagsasaka, ngunit iyon lamang ang ginagawa nito. Napatahimik saglit si Borlo, at sinasabi nito na hindi niya nauulitin ang kanyang mga pagkakamali. Mangyari pong magtiwala sila sa kanya, Panginoon ko. Hinawakan ulit ni Roman ang balikat ni Borlo at nakangiting sinasabi nito na mabuti. Sige, bumalik na siya sa trabaho. Sa bahay ni Roman. Sinasabi ni Roman kay Seth na bigyan niya ang lahat ng kalahating araw na pahinga ngayon. Kailangan niyang planuhin ang ruta papunta sa minahan ng asin. Pagkatapos niyan, pagtrabahuhin niya ang lahat sa paggawa ng kalsada. Sinasabi ni Seth na mahal na Panginoon, kailangan nilang panatilihin ang kanyang imahe. Ang paghiwa ng mga gulay sa bukid sa loob ng 2 araw ay magiging dahilan upang maliitin sila ng mga magsasaka. Kakalimutan nila ang kanyang awtoridad at mawawala ang kanilang takot sa kanya. Isang malaking kapahamakan yun para sa isang maharlika. Sinasabi ni Roman na ipapakita niya sa mga maharlikang yun kung ano ang tunay na nakamamatay. Napabuntong hininga na lang si Seth. Nasa labas na si Roman at naglalakad na ito sa kalsada ng Sagetown, at sa isip-isip nito na ang kalagayan ng kalsada at ang mga sasakyan ang nagtatakda ng kahusayan sa transportasyon. Kailangan nila ng matibay at matatag na kalsada, hindi ng maputik na daang lupa. Pumasok ito sa isang gusali, at tinatanong ng tao doon na kung ano po ang kanilang mga utos, Panginoon ko. Tinatanong ni Roman na kung kaya niya bang gumawa ng ganito? Sinasabi ng matanda na hindi ito mahirap. Ilan ang kailangan nila? Sinasabi ni Roman na 10 muna ngayon, tapos ay 100 naman sa susunod. Sa madaling salita, kahit ilan ang kaya niyang gawin. Ang pagpapagana sa kanilang transportasyon ang prioridad. Napahawak ito sa kanyang batok at sinasabi nito na hindi niya kayang tapusin ang 10 sa maikling panahon. Halos ikamatay niya ang paggawa sa mga ararong iyon noong nakaraan. Sinasabi ni Roman na kung gayon, hatiin ang gawain. Ituro ang kanyang kasanayan sa iba. Kailangan niya ng malakihang produksyon. Simula ngayon, i-triple niya ang mga katulong nila. Ayos ba yun? Sinasabi ng matanda na aabutin pa rin ng 10 araw para lang matapos ang isa. Sinasabi ni Roman na hindi naman kailangang magmadali. Maaari niyang pag-isipan at intindihin muna ito ng maayos. Sapat na ba ang 1 buwan? Bibigyan niya siya ng 1 gintong barya kapag tapos na ito. Sinasabi ng matanda na talaga ba? Ibibigay niya ang lahat ng kaya niya. Sinasabi ni Roman na maaari rin siyang magsanay ng mga apprentice. Sa bawat karpinterong kwalipikadong kanyang mahuhubog, bibigyan niya siya ng 1 gintong barya. Isa pa, sabihin niya sa blacksmith na si Lax na kung makakapagsanay siya ng mga kwalipikadong blacksmith, doblehin o tripling halaga pa ng ginto ang ibibigay niya sa kanya. Kung magsasanay lang siya ng 10 karpintero kada taon, kikita siya ng 10 gintong barya. Ang limitasyon ay 100. Nagulat at nagbigay galang ito at sinasabi nito na Diyos ko.
Talagang susundin niya ang bawat utos nila, Panginoon ko. Biglang tumakbo ito at sinasabi nito na paghahandaan niya agad ang mga kagamitan. Ang paggawa ng kalsada ay isang napakalaking gawain, na hindi naiiba sa pag-aararo tuwing tagsibol. Nakangiting sinasabi ng batang lalaki na gumagawa sila ng daan patungo sa minahan ng asin. Magkakaroon na sila ng asin na makakain mula ngayon. At batid ng isa na gamit ang asin, maaari nilang mapanatiling sariwa ang mga gulay at makaligtas sa taglamig. Ang kanilang Panginoon ay tunay na makapangyarihan. Ang paggawa ng kalsada ay nangangailangan ng lupa, kahoy, bato, at buhangin. Kahit ang isang patong ng graba ay mas mabuti kaysa sa daang maputik. Sinasabi ni Roman na magmadali sila at kunin ang mga bato sa quarry, pagkatapos ay sunugin ang limestone. Nagtrabaho na si Roman at nadadagdagan ang kanyang experience sa construction. Ang kanyang construction skill ay naging level 2 na. Pangunahing kaalaman sa konstruksyon, semento. Pagluluto ng ladrilyo. Pagpapatayo ng bahay. Nagluluto naman siya ngayon, at nadadagdagan din ang experience nito. Naghahanap naman siya ngayon ng mga hayop sa kagubatan, at nadadagdagan din ang experience nito sa hunting. Sinasabi ni Roman na bunutin ang mga balahibo, magpipista sila ngayon. Sinasabi ni Moore na naiintindihan niya. At sa isip-isip nito na Diyos ko, lalong gumaganda ang tingin sa kanila ng Panginoon habang lumilipas ang mga araw. Lalo niya siyang hinahangaan. 30 araw mula nang dumating si Roman sa Sage Town. Sinasabi ni Roman na katamtamang pag-ulan ngayong araw, malakas na pag-ulan bukas. Ikinalulungkot niyang sabihin na kailangang ipagpaliban muna ang konstruksyon ng kanilang kalsada sa loob ng ilang araw. Sa totoo lang, tuloy-tuloy ang trabaho nila sa loob ng 1 buwan. Hindi naman masamang ideya na gamitin ang 2 araw na ito para magpahinga.